Hello mga kabonom! Ayan, so kung pakiramdam mo po ay bigla kang nawala sa alignment, laging may harang, mabigat ang pakiramdam, o hindi makausad ang pera, trabaho, negosyo, relasyon o personal na buhay, posible pong may energetic interference na nangyayari po sa iyo. Now, sa January 15, 2025, magsasagawa po ako ng back to sender ritual kung saan lahat ng kulam, witchcraft, palipad hangin, black magic, or pagsasagawa ng mga voodoo dolls, bad rituals, psychic interference, psychic attack, evil eye, inggit, paninira, galit, at anumang masamang intensyon na ginawa o ipinadala sa iyo. Ayan, ibabalik ko sa kanila, ibabalik ko sa pinanggagalingan nito. Walang dagdag, walang bawas. Sa ilalim ng divine justice at protection at nang hindi ka madadapuan naman ng karma. Okay, so back to sender na hindi ka madadapuan ng karma. So para saan po ito, para saan po ang ritual na ito? Sino ang mga recommended na nangangailangan? Okay? But kung talagang gusto mo, anybody can join. Okay? Kahit alam mong pakiramdam mo wala diyan, pero hindi mo rin alam eh. Kaya kung gusto mo makasiguro, right? O pwede kang sumali. So para saan ang ritual na ito? Para sa mga kinulam or mga pinaghihinalang may gumagawa ng masamang ritual sa iyo. O kahit sino sa pamilya mo pwede mong isama. Okay? Pero 500 pesos each. Kaya kung ikaw at isasama mo yung mga ibang kasamahan mo, kaibigan, anak, pamilya, ayan, basta 500 po bawat tao. Okay, so kung feeling mo, no, lalo na kung nagdududa ka na parang, at lalong-lalo na kung nagpatawas ka at nakumpirma. Ayan, para din po ito sa mga may psychic interference na nararamdaman, mga energetic drain. Kung feeling mo talagang nadidrain ka, na wala ka na, lalo na kung wala ka namang ginagawa. Ayan, yung mga anxiety, panic attacks na hindi mo maintindihan o hindi matukoy kung saan nanggagaling, lalo na kung nagpa-check up ka sa doktor, right? Pumunta ka sa psychiatrist at alam mo sa sarili mo na parang hindi naman to normal. Alright? So, ayan. Ano pa? Yung mga bigat na pakiramdam ninyo na hindi nyo maintindihan, walang explanation. Especially, lalo-lalo na kung walang medical explanation. And kakaibang panaginip na nakakatakot, like to the point na parang, yun na nga hahantong yan sa bungungot. Yung mga panaginip na parang nakakatakot. Basta, you know what, trust your instincts. Lahat tayo meron yan, mga kutob na alam mong, para may gumagawa sa akin ng hindi maganda. Ayan. Para sa mga blockages, sa mga nagkakaroon, feeling nila yung mga balakid sa kanilang pera, sa negosyo, sa career, at opportunities. Kasi, isa rin po yan ang purpose kung bakit baka ginawang ka ng masamang ritual, ginawang ka ng kulam, para malagyan ka ng, kumbaga, kung hindi ka malagyan ng malas, maharangan yung mga daloy nyo sa pera. Ayan, mga blockages. And para sa paulit-ulit na nagkakaroon ng delay or talagang feeling malas, ayan, na-mention ko na, malas, feeling mo malas ka sa lahat ng aspeto, parang minamalas ka. At hindi mo maipaliwanag na problema, feeling mo parang nagkasunod-sunod ang problema. So, feeling mo talaga masasabi mo na parang minamalas ka. Kaya posible po iyan ang mga diyan pumapasok. Hindi yan kulam, pero posible na ginawang ka ng bad ritual, masamang ritual na magkalugmok-lugmok ka, magkaroon ka ng problema, ginawa ka ng ritual na yun na nga, magkaroon ka ng mga delays at bibigyan ka ng malas. Okay? At para din sa mga gustong linisin ang kanilang aura,
chakras at palakasin ang kanilang spiritual protection. Anong kasama sa back to sender ritual? Aura and energy cleansing, pagputol ng mga negative cords at attachments, at pag-neutralize ng kulam, black magic at bad rituals, and pagbalik ng lahat ng hindi sa'yo, okay, sa pinanggagalingan ito. And also, pag-seal ng aura with divine light and protection. Energy exchange, magkano? 500 per person po. Okay? Ang date nito, January 15, 2026 po. January 15, 2026. Sorry if na-mention ko kanina 2025. Ayan, deadline ng payment, January 15, 2026. So, may ilang araw pa kayong makapaghanda. Alright? So, hanggang 5 p.m. lang po ang deadline ng payment. So, lahat ng confirmed payments bago mag 5 p.m. ay maisasama po sa ritual. Late payments ay hindi na po maisasama. Ayan, kung ikaw ay, interesado, okay, mag-message kayo dito kung dito ko na i-post sa Facebook page. Na kung sa YouTube ko po ito na i-post, ayan, pumunta lang po kayo sa mga YouTube subscribers ko. Pumunta lang po kayo sa Facebook page ko, Monong Magos PH. Hanapin nyo po yung may blue check. Ayan, verified na po ni Meta. Napaka-importante kasi maraming gumagaya ngayon sa akin na ibang Monong Magos PH, pero yung mga scammer, titignan nyo ng mabuti, wala yung verified check ni Meta na blue check. Okay, so, ayan, para makasali, again, i-message nyo lamang po ako sa Bono Magos PH Facebook page. Ayan, Aries, Sun, Moon, Rising, or Venus placements. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, mga kabonam. So, nagbabalik na po ako. So, sa video na ito, titignan natin, no, Aries, kung ano yung mga bagong yugto, bagong simula, o bagong yugto na magsisimula or parating para sa'yo sa taong 2026. Ano yung mga bagong simula na mangyayari sa buhay mo. Siguro makikita din natin dito kung ano mga blessings, kung may blessings bang paparating, anong maaasahan ninyo sa taong 2026, ano ang magiging kapalaran ninyo, kumbaga. Okay, nang paalala lang, bago ako magsisimula, okay, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate kasi wala po akong binabanggit ditong pangalan ninyo. So, ibig sabihin, general. Kung hindi ito tumugma, kung hindi man tumugma talaga, okay, ibig sabihin, para sa ibang Aries sign ito. Hindi lang sa'yo. Okay? Unless magpa-private tarot reading ka. Yun talaga ang para sa'yo. Alright? Tignan natin, Aries, kung ano ang mga bagong yugto na magsisimula sa buhay mo sa taong 2026. Ano ang mga paparating? Right? Tignan natin nung lalabas sa baraha. Okay, Chariot. You have Owl. Okay. Yung iba sa inyo, Aries, makakatanggap ng mga balita. Okay. Yung iba sa inyo, lalo na kung mayroon ka matagal nang hinihintay na sulat, telegrama, resulta, okay, spiritual messages and great wisdom. Okay, may malaking pagbabagong mangyayari sa buhay ninyo, Aries. Okay, lalo na kung sa last year, nagdaang buwan, walang usad na nangyayari sa buhay mo. Kasi dito yung Chariot. Ibig sabihin nito, charge ahead with confidence, stay strong and focus. Yung iba sa inyo, Aries, magkakaroon kayo ng focus sa career ninyo, mafo-focus ninyo. Mamaya tigtig natin kung ano to. Okay, basta meron kayong marireceive, matatanggap na mukhang magandang balita. Okay, at talagang nararamdaman ko dito na yung ilan sa inyo, kung hindi man lahat, yung ilan, makakaranas kayo ng pag-usad. Makakausad kayo, kumbaga. Yung iba din sa inyo makakatanggap ng balita patungkol sa pangingibang bansa. Lalo na kung Aries, iba sa inyo nangangarap
sa taong ito, year 2026, na makapunta ng ibang bansa, mapetisyonan, makapag-migrate, makahanap ng trabaho. And for those of you, mga Aries natin dyan na may AFAM o nangangarap na magkaroon ng AFAM, may posibilidad sa taong 2026, makukuha ka, mapipetisyonan ka. Okay? In any way, shape, or form. Basta, mamaya malalaman pa natin to kung anong konektado yan. Alright, saan natin i-connect yan. What else? Na panglalabas, ang daming lumabas. Okay, natin kunin yan. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Fire. Oy. Alam mo, Aries, eto punong-puno ka ng apoy sa year 2026. Nagkataon pa man din na Fire Horse energy. Year of the Fire Horse next year. Ay, sa taong 2026. Let go of emotional upheaval and embrace the renewal of the present. So, mag-ingat. I feel like this is somewhat a little warning lang. Okay, wala kayong dapat ikabahala. Kasi again, general reading to. Okay, wala akong binanggit dito na exact pangalan kanino ito mangyayari. So, posible yung iba sa inyo magkakaroon ng sobrang fire. So, kung gusto nyong makahanap ng solusyon nito, kung ayaw kasi pag fire ka Aries ka you're a fire sign. Tapos, papasok ka sa taong year of the Fire Horse energy. So, for those of you, kaya nga, mamaya, pagkatapos nitong reading, may i-recommend akong crystal bracelet, lalaki at babae, para i-explain ko na din doon kung bakit napaka-importante yung bato na yon, white jade. Okay? So, dito magliliyab ang apoy ninyo, Aries, to the point na hindi ka mapipigilan, yung iba sa inyo magiging impulsive, kung hindi ninyo magamit sa tamang paraan, hindi niyo makontrol, hindi ninyo magamit sa tamang paraan. Maganda ang fire, lalo na kung meron kang mga goals na gusto matapos, lalo na kung kulang ka sa confidence. Pero pag sobra-sobra yan, ano nangyayari pag masusunog ka, mababurn out ka, delikado din. Kumbaga, talaga namang delikado ang apoy. So, ayan. What else? Tignan natin. Phoenix. Ang daming apoy. Be prepared to renewed after a period of crisis. Period of crisis sa mga Aries natin dyan. Ito na yung sign na talagang hindi lang kayo uusad sa taong 2026, Aries. Aangat ka pa. Mabubuhayan kayo. Magkakaroon kayo kumbaga ng pag-asa. And also, kung ano man yung mga, lalo na sa business, sa mga Aries natin dyan na may business, or may mga naka-experience ng pagkalugi sa mga nagdaang buwan, nagdaang taon. This year, mukhang ito na yung sign na maiahon mo, or maibabalik mo, and then magra-rise ka pa, aangat ka. Mabibigyan ka kumbaga din ng panibagong pag-asa na maituloy ang mga hindi natapos, proyekto man yan o ano man yan. At kung nalugi ka, this is also a good sign na mababawi mo ang perang nawala, saan ka man nalugi. Okay, what else? Flowers, success, and emotional fulfillment are your... So, talagang makaka-experience kayo, Aries, ikaw. Okay? Kung ikaw, kung nanonood ka ngayon, this is a sign na makaka-experience ka ng success. Yung success na yan, hindi ko alam saan yan papasok sa aspeto ng buhay mo. Could be success sa love, kung ano man yung naisipan mo ngayon na sana ito na yung success sa pera ko, trabaho ko. Success. Makaka-achieve ka ng success.
sa proyekto, sa inaantay mo, kung may inaantay ka, this is a sign. Pero may paalala ito kasi ang sabi nakasulat dito is be generous. Kaya kung ano man ang mga gantimpala, ano man ang mga blessings na ipagkaloob sa iyo sa 2026, I feel like yung iba sa inyo, dahil sa sobra-sobra, magkakaroon ka ng pagkakataon na i-share mo. Magiging generous ka. Kung hindi man yan ang mensahe, I think yung iba dito ay gustong i-mensahe sa ibang Aries na huwag kalimutang ibahagi. Huwag mong ipagdamot, or hindi naman ipagdamot, like be generous lang. Alam niyo na yung meaning na yan. Mapagbigay, hindi madamot, right? Saan nyo man mai-apply yan? Sa pamilya, sa mga katrabaho, right? Sa mga kasama mo. Be generous. Para siguro, para mas lalo kang maging, lalo kang biyayaan, right? Mabibiyayaan. What else? Talagang may growth. Ayan na lumabas, the sun. You know, the sun is a card of success. Is a symbol of pag-asa, success, vitality. So, sa mga Aries natin dyan, na nakaranas ng anumang kalugmukan sa buhay. Okay? Na, lalo na doon sa mga kababayan natin na nasalanta ng baha, bagyo, hanggang ngayon hindi nakabangon. I really do feel Aries, Sun, Moon Rising and Venus placement. Sa taong 2026, mabibigyan ka ng pagkakataon na maiahon mo ang buhay mo at ang pamilya mo kasama sa hirap at mga pagdurusang dinaraanan mo o pinagdadaanan mo sa taong 2025 o sa mga nagdaang taon pa. May potential, may pag-asa. Kaya sana, ang mensahe din dito is huwag kang mawalan ng pag-asa. Lagi kang nakatuon sa liwanag. Huwag kang, kasi ang sun, you see the sun here, yan ang liwanag ng buang araw. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mag-isip ng hindi maganda kasi that's the opposite of this sun's energy. Yung pag-iisip ng hindi maganda. Okay? Wait lang, tumatawag yung airpot ko. Wait lang mga malaman. Alright, Aries, ituloy natin, no? So again, you have the sun. This means victory, success, ayan. At growth. Could also mean financial growth. So, sa mga nagbabalak dyan na magnegosyo or magsimula ng proyekto or makahanap kayo ng trabaho, this means that mukhang talagang magkakaroon kayo ng financial success or financial growth. Ayan, tignan natin kung ano pa ang mga lalabas sa baraha. Kukuha naman ako ng tarot cards for Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Aries. Aries, you have the Four of Wands, the Lovers, the Fool, ayan, Two of Wands, Five of Cups, and the Hierophant. Okay, Four of Swords. Aries, yung iba sa inyo talaga, I feel like this is an advice na talagang pangalagaan take good care of yourself, this year 2026, lalo na the first 4 months, first quarter, January, February, March, April hanggang May. Ayan, pangalagahanin nyo ang inyong kalusugan. Kailangan nyo talagang magpahinga kapag nakakaramdam ng burnout, kasi marami ako nakikitang fire dito. Ang daming fire. So marami sa inyo siguro, yung iba sa inyo sa taong 2025,
kung yung iba sa inyo mahihirapang makatulog ng maayos, Aries, dahil makakaramdam kayo ng restless energy. Okay, pwede nyo itong balikan. Ayan, o. Now, sa Four of Wands, yung iba sa inyo may chance na makapagtayo ng bahay. Meron kayong sa 2026 meron kayong ma-accomplish. May celebration, may ikakasal. Ayan, may ikakasal. Meron kayong ma-achieve na accomplishment talaga. Makapagtayo ng bahay, makapagtayo ng pundasyon, makapagbuo ng pundasyon. Okay, meron kayong isi-celebrate. Na yung iba naman sa inyo, marami sa inyo, Aries, kung nasa sitwasyon ng third party, yung iba sa inyo makakaranas ng freedom, makakalaya sa third party. Meron din mga Aries na maghihiwalay. Sad to say, nakakalungkot, no? Pero yung paghihiwalay na yan is parang yung iba sa inyo, parang feeling yung ikakabuti. But the full card kasi is like freedom. Freedom, finally makakalas na ako dito, makawala ako sa isang relasyon na siguro talagang feeling mo hindi para sa'yo. Kumbaga, toxic lang. Okay, na pagdating sa inyo mga plano, mukhang yung iba sa inyo makakaranas ng delay, or yung iba sa inyo madidisappoint kasi may mga plano na madidisappoint dahil yung mga ibang plano nyo hindi matutupad. And with the Hierophant, it means kasi na hindi yan ang nakatakda para sa'yo. Hindi yan ang ibinigay ng Diyos. May mas better na ibibigay sa'yo ang Diyos. If ever na sa tingin niyo sa taong 2026, lalo na by first 2 months, ayan na, lumabas 4 of Swords. For first January, February, March, April, January, February, March, April, May, January to April or May, may ilan sa inyo Aries na may mga plano kayo or mga inaasam with the Two of Wands. May mga expectations kayo na hindi mamimit, pero it doesn't mean na walang blessings na nakalaan para sa'yo. With the Five of Cups, may nakalaan na 2 pang blessings na hindi nyo nakikita, kaya nakatuon kayo sa mga nawala. Pero may ibang ibibigay sa'yo ang Panginoong Diyos with the Hierophant. Iba sa inyo na di-disappoint kasi mukhang ito yung mga pinagdasal ninyo pinagdasal ninyo na mukhang hindi ibibigay ng Panginoon kasi hindi dahil pinarusahan ka or paparusahan ka, bagkus hindi yan ang destiny mo with the Chariot. Hindi yan ang nakatakda para sa'yo. Hindi yan ang nakalaan. Hindi yan kumbaga ang nakasulat sa inyong kapalaran. Hindi yan ang gustong plan. May ibang plano ang Panginoon sa'yo na mas naka-align sa'yo, mas better para sa'yo. Alam mo naman ang Panginoong Diyos. Siya ang nakakalam kung ano talagang the best para sa atin. So, ayan. So, sa mga Aries natin dyan, lalo na mga Aries, kailangan ninyo ng mga stones na makakatulong para mabalanse ang inyong energy at hindi kayo makaranas ng burnout at magka-problema sa iyong mga desisyon, hindi kayo hindi kayo masunog ng apoy ng fire horse energy sa year 2026. And for that one, panoorin nyo po ito. Okay, wag muna kayong aalis. Okay, bago ako magpapaalam, ayan, panoorin nyo muna ito. Okay, maraming salamat, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Let me know if medyo tumugba ba sa inyong buhay ang mga nasabi ko dito, if naka-resonate kayo in some way.
Ayan, like this video if nagustuhan nyo po, at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo. And again, sa mga naghahanap ng pampaswerte at crystal bracelet for the year 2026 Fire Horse Energy, panoorin nyo po ito. Now, this is white jade crystal bracelet po. This is 2,980 each. 10mm size na beads. Ang rest size nito is 7 inches. Pwede po nating i-downsize kung ang size ng kamay ninyo is 6 or 5.5. Now, this is the stone para sa year 2026 Fire Horse Energy. Ang year 2026 Fire Horse ay isang taon ng sobrang bilis, init ng ulo, ayan, impulsive decisions at mga biglaang pagbabago at emotional swings or mood swings na tinatawag. So dahil dito, itong white jade ang pinaka recommended na stone dahil ito ang magbabalanse, magpo-protect at mag-stabilize ng Fire Horse energy. So ano mga benefits ng white jade? Papalakasin ang pinapalakas ito, okay, ang protection mo sa 2026. Pangontra ito sa bad luck, pangontra sa mga evil eye, sa mga inggit at mga negative intentions na galing sa ibang tao. And pinipigilan ng energy drain nito lalo na sa mga taong maraming kausap, ka-work mo, kaharap na nakaka-stress, ayan. And may protection ito laban sa mga wrong decisions na dulot ng impulsive Fire Horse energy. And also, nagdadala ito ng pagbabalanse sa emosyon at isipan. So, pinapakalma ang isipan at puso mo. So, maiiwasan ang padalos-dalos na desisyon, away at mga pagsisisi. So, mahalaga ito sa year 2026 dahil ang Fire Horse ay mabilis mag-init ng ulo at magdesisyon. And pampaswerte rin ito sa career, sa kapirahan at business kung may negosyo ka. Kasi tumutulong ito sa pagkakaroon ng clarity ng mga goals ninyo, tamang timing sa pagdidesisyon, and then pagbubukas ng mga opportunities. At pagkakaroon ng mas steady income flow kaysa biglaan pero mawawala rin. Okay, hindi biglaan ang swerte ng dala ng white jade pero pang matagalan at stable ang dala nito. And also, mental clarity at wisdom. So, pinapalakas nito ang intuition at logic mo. So, mas malinaw ka ng mag-isip kahit stressful ang paligid. Perfect ito sa mga taong may mga responsibilidad na dala-dala, may mga negosyo, ayan, may pamilya or breadwinner, ayan, at maraming iniisip sa buhay. Now, sa pagdating sa kalusugan at energy support, nakatulong itong white jade na ma-release anumang stress na dala-dala mo. And tutulong na ma-stabilize ang aura mo at pagkakaroon ng overall well-being. Hindi siya aggressive stone, so banayad, pero tuloy-tuloy ang effects. So, napaka-perfect sa Fire Horse year 2026 Fire Horse energy. So, bakit white jade ang number 1? Pinaka-number 1 recommended na stone sa year 2026. Ang Fire Horse kasi ay mainit, right? Again, mainit, mabilis, very impulsive, at emotionally intense ang dala ng energy ng Fire Horse. So, ang white jade ay malamig ang energy, very grounding, very calming at stabilizing. So, perfect yin-yang ang dala na balance. Kumbaga, mababalanse ang yin and yang energy mo. Na kung ang Fire Horse ay apoy, ang white jade ang kung kukontrol sa hangin at lupa at apoy na hindi hahayaang masunog ang buhay mo. Okay, ayan. So, recommended intentions sa white jade: protection for the whole year, stable career and finances, peace of mind and emotional balance, long-term luck na hindi pa bugso-bugso at pang long-term, pang matagalan at hindi agad mawawala. No, kasama sa white jade bracelet ang 38 steps of blessing ritual, cleansing and charging, and personal intentions, alignment, pwede nyong i-request.
So kung gusto nyong bumili, ayan, mag-message po kayo sa akin sa Facebook page Bona Magos PH para ito sa lahat ng zodiac signs, lalo na sa mga fire signs, Aries, Leo at Sagittarius. So mag-PM lang kayo doon at take a screenshot, okay, sa White Jade at i-message nyo ako. Mamili kayo sa gold claps or gold classed or rhodium. Okay, ayan. Maraming salamat. Ingat po kayo and God bless.